Tignan nyo mga ka-adventure, ang nakaprint doon sa PCB board, 100 volts by 22 microfarads. Hello, magandang gabi sa ating lahat mga ka-adventure. Nandito na naman tayo. At kung sakaling bago ka dito sa aking channel, Napadpad, paki-like na lang at paki-subscribe. Pindutin lamang po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na videos. Ayan. Ito mga ka-adventure ay para sa mga baguhan mga ka-adventure. Ayan, kung sakaling may kulang, ayan, paki-update nyo na lang ako. Kung may kulang, kung may sumubra naman, ayan, mas maganda. At least nakatulong tayo sa mga baguhan na electronic technician. Ayan, mga gustong mag-assemble ng mga ganitong klaseng amplifier. Kung gagawa kayo ng ganitong klaseng driver kit ng amplifier SOCL 504, kung wala kayong gamit, mas maganda na lang na bumili kayo sa online. Meron din sa Shopee, sa Lazada. Pero kapag nakabili kayo, ito ang i-discuss ko ngayon sa inyo at i-share ko para maiwasan ninyo ang masunugan ng mga parts, kasi mahal ang mga parts ng ganitong klaseng circuito. Ayan, itong brown, ito yung ginawa ko, gumagana ito, pero yung mga pyesa na nakalagay dito mga ka-adventure ay tatanggalin ko at ililipat ko dito sa aking nabili. Palitan ko yan dahil yung mga parts nito, yung mga iba, hindi tugma yung nakalagay na sa sa PCB board, yung naka-printed diyan. Iba. Lalo yung mga kapasitor. Iba. Yung nasa circuit board yung kapasitor lang 100 volts ang nakalagay, nakasulat by 22 UF, pero ang nakalagay 50 volts 22 UF. May masyadong mababa, kaya tatanggalin ko ito, yung parts nito, at papalitan ko yung parts na naka-install doon sa sa aking nabili. Ito naman ang tatanggalan ko ng pyesa, yung mga kapasitor at saka yung transistor na dalawa.
tignan nyo mga ka-adventure, ang nakaprint doon sa PCB board 100 volts by 22 microfarads. Pero yung nakakabit na pyesa, yung kapasitor 50 volts lang at saka 22 microfarads, kaya hindi sila magkatugma. Yung kapasitor na ito tinanggal ko doon sa ginawa ko at dito ko ilalagay. Ganun din dito, yung transistor na ito, galing ito doon sa ginawa ko, tinanggal ko at ilalagay ko siya dyan para tugma yung nakaprinted at saka doon sa pyesa. Kaya kung makabili kayo ng ganito na driver kit, bago nyo gawin mga ka-adventure ay tignan nyo muna yung mga parts kung tama yung naka-install. Yan tugma na sila. At ito na rin yung ilalagay ko dyan. Ito na mga ka-adventure, napalitan ko na. Ang dating nakalagay na transistor kanina ay yung C2073 at A940. Ngayon, pinalitan natin ng C4793 at A1837. Ayan, kumpleto na mga ka-adventure. Ayan, tignan nyo. Ayan yung nakasulat sa PCB board. Mababa kasi yung nito, yung value. Baka hindi niya kakayanin yung supply natin, lalo 80 volts DC ang supply nito. Filter capacitor kasi ito mga ka-adventure. 3 lang yung nalagay, dapat 4 sana. Maganda yung printed niya dahil machine yung nag-print dito. Kaysa yung mano-mano, gagamitan pa ng perchloride, marami pang kuskus, balusngos. Yan, titester natin kung wala bang short o kaya hindi open. Ayan. Okay. Okay yan. Is para masigurado natin na tama. Okay. Yan, ganito lang ang check ng transistor. Ayun. Okay, okay siya. Pasado. Yung isa. Yan, okay din. Okay, yan. Ganito lang ang mag-check ng transistor mga ka-adventure. Kaya yung mga bago pa lang na mapadpad sa aking channel ay mag-subscribe kayo, mag-like, pwede rin i-share, pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ipopost na video. Ayan, mga tips, makakuha kayo ng mga tips. Ayan, para matuto kayo. Hindi ako perfect mga ka-adventure na gumawa ng ganito. I-share ko lang yung mga karanasan ko sa mga ganitong klaseng circuit. Marami na akong nagawa na ganito. Kaya i-share ko rin yung mga experience ko sa inyo. Kapag kayo ang gumawa na, ay alam nyo na ang gagawin ninyo.
Ayan, lalo sa mga nabibili sa online, magaganda yung mga nasa online. Pero yung mga piyesa na naka-install sa PCB board ay hindi magaganda. Kailangan pag nabili mo, nakasalpak na, tignan mong mabuti. Baka magkabalo-baluktot yung paglagay. Sayang lang yung yung pagod at saka pera. Mahal pa naman yung mga parts ng amplifier. Uy, dinig na dinig yung busina ng sasakyan. Ang lakas-lakas. Ay, pasensya mga ka-adventure kung may mga ibang sounds. Ayan, tuloy natin to mga ka-adventure. Ayun, tapos na. Nailagay ko na yung mga cable. Yung connection na lang ang ilalagay natin. At hindi ko na siguro may titesting ngayon. Hindi ko mapapatugtog ngayon dahil medyo gumabi na. At ito, baka next siguro. Next, sa susunod ko na lang i-videohan yung tugtog niya para madinig natin kung maganda yung output niya. Basta ang masasabi ko lang mga ka-adventure ay kapag bumili kayo ng ganito, SOCL 504, SOCL 506 sa online, ay huwag nyo munang i-install o lagyan ng supply para hindi puputok kung sakaling may mali ang pagkalagay sa mga parts niya. Yung mga iba kasi na nakabili na ng ganito ay nilalagyan agad ng supply, kaya ganun puputok, hindi nila chine-check muna bago nila lagyan ng supply. Kaya marami rin yung mga bumibili, yung mga comment nila ay puputok daw. Pero hindi puputok. Maganda yung circuito na ito dahil expandable ito. At mataas ang kanyang supply mga ka-adventure. 80 volt DC. Okay, hanggang dito na lang ang video natin mga ka-adventure. Nailagay ko na lahat yung mga wirings niya. Papatugtugin na lang sa next siguro mga ka-adventure. Sa next na video ko, tignan natin yung output ng kanyang audio. Hindi ko mapapatugtog ngayon dahil medyo gabi na. Mabulabog yung mga kapitbahay mga ka-adventure. Okay, salamat sa panunod ninyo at walang tigil na suporta. At kung sakaling nagustuhan nyo ang video natin, hilingin ko sana na mag-like, i-share at mag-subscribe. Pindutin lamang po yung notification bell sa taas para lagi kayong updated sa ating mga videos. Thank you. Maraming salamat.